protest the intrusion of US and China? Totoo rin. One of the 4 attributes of a state is sovereignty. Others are people, territory, and government. The supreme right of the state to command obedience within the state. The incident showed the sad reality that we cannot command obedience from intruders in our own territory. What are we then? Yun mo? Kaya lang, sinagot mo na, Ellen, yung katanungan mo. Dahil very clear na tayo ay wimp. Tayo ay duwag at wala tayong magawa kung anong iutos, anong sabihin at anong gawin nitong mga walang yang mga bansa na to ay wala tayong magawa dahil tayo ay mahirap na bansa. At lalong-lalo na tayo ang gumawa ng ating mga batas na mali. Kaya yun ang ginagawa. Tayo ay ginagago nitong mga walang yang ito. Kaya dapat po talaga ay mag-ingat po tayo at ang dami nangyayaring katarantaduhan at baka mabulaga na lamang po tayo na sabi ko nga sa inyo paulit-ulit na papasok po tayo sa gera. And I believe that there will be global war. There will be a global war soon at kailangan bago mangyari yan, before it happens, we are prepared for it. At kailangan ay alam natin kung saan tayo kakampi at sino ang talagang makakatulong sa atin. At hindi yun tayo gagamiting cannon fodder na kapareho ng ginawa during the Second World War. Na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigay ang benepisyo ng ating mga retiradong mga matatandang sundalo na marami na po'y namatay na kapareho po ng aking ama. Yan ang nakakalungkot. Marami po ay nagpapakamatay at masyadong loyalista sa mga Amerikano kapareho ng tatay ko. Pero bandang huli ay nakita niya na siya ay nagamit lamang ng mga Amerikano. At siya ay sising-sisi at maswerte na lamang po ako at nadokumento ko po yung mga sinasabi niya sa akin. Kaya marami ang tataka kung bakit marami akong alam sa mga sikretong history po ng ating bansa. Pero ang nakakatuwa sa aking ama ay naidokumento niya, naitago niya yung kanyang mga diary. Kaya ako po ang nag-benefit sa mga informasyon na yan. Na ako po mismo sa mga kaibigan ko matatanda at mga historian ang nagbibigay ng mga missing link na kanilang kakulangan sa mga informasyon na sila mismo ay kasama sa istorya na yon. Yan po ang maliwanag. Kaya siguro ay talagang ganun na lamang ang pangyayari sa bansa natin, pero tayo po nakakaintindi, tayo po ay gumalaw. Tayo ay makialam dahil kundi po ay laligi na lang pong tayong ginagago. At siyempre, kung sino ang mga bida na nag-take over ng bansa ay sila po ang gumagawa ng magandang historya na sila ang bida. Sabi po ni Lolo Jose, kaya Rick, di ba galing dito ang US Defense Secretary at nagkausap sila ni Secretary Gibo? Baka pinakailaman na rito ang mga submarine nila. Pinaalam na rito. O yan, may maganda po yung input na yan, ka Lolo Jose. Sabi ni RB, bagyo na, nakamonitor pa sila. May jammer na naman kayo, kuya. Sira ang signal nyo sa amin dito. Pero bearable na pagkatsagaan dahil importante ang sinasabi mo. Thank you. At saan ba yung RB yung location mo? At si Albert Nangguagua, sabi ng mga oposisyon, CPP-NPA with their front organization, the Catholic bishops, nuns and priests, Yeme will be prosecuted after her term. Then who will prosecute her? Ang mga oppositions ba na may tad din ng patong na kaso ng korupsyon sa ombudsman? The militants, dami sila nilang kaso sa mass killing and liquidations. The Catholic hierarchy, marami din ang going to court, sexual harassment, sexual abuse, estafa, land grabbing, etc. Mga baliw din niya. Pare-pareho nga humalalansa yan ang problema Albert. At siya nga pala ho ni ating mga librong Marcos, Legacy Revisited, Conspiracies and Controversies, yung libro po na ating kaibigan si Martexon na Pasles, Economic Sting,
ay mabibili nyo pa rin sa lahat po ng bookstores nationwide. At kung wala na po sa mga bookstores na yan, make sure na puntahan nyo po yung kanilang customer service para ma-address naman po yung inyong mga requirements. At kung di naman po, ay tawagan nyo po yung aking opisina sa 817-0706 at kung di naman po sa akin hong PLDT landline 517-9218 para kung gusto nyo po kong kausapin o kung meron naman po kayong mga ibang requirements. So, wala na po tayong panahon at sana po ay tulungan nyo ako, tawagan nyo, i-text nyo yung mga iba-ibang stasyon, yung mga kaibigan ninyo para ratingin nyo yung mga alam nyo tama sa sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabing lahat na sinasabi ko po ay tama, pero kung ano pong useful po sa pananaw ninyo ay yan po ang kailangan nating gawin. Ha? At bilang concerned citizen, we have to do our share for the love of country. So wala na po tayong panahon. At salamat po sa inyong pakikinig and see you tomorrow on air.